Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Sasampa ang inflation sa 2 hanggang 4% sa buwan ng Enero, napasok sa target ng pamahalaan ayon sa pagtataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na inaasahan ang inflation rate ngayong buwan sa 2.8 hanggang 3.6%. Maituturing na dahilan ng inflation ng ilang pagtaas ng presyo ng bilihin tulad ng produktong agrikultura, gaya ng bigas, karne, prutas at isda, pati na ang presyuhan ng petrolyo, elektrisidad at tubig, annual adjustment sa sin tax at pagbaba ng palitan ng piso kontra dolyar. Samantala, ayon sa BSP, makatutulong naman sa pagbaba ng inflation ang mas mababang presyuhan ng gulay at asukal. Bumagsak ang inflation sa pinakamababa sa loob ng 22 buwan na nasa 3.7% noong Desyembre ng nakaraang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lalo pang maiengganyo ang mga negosyo na mamuhunan sa Pilipinas kasunod ng mas pinahusay na pagproseso ng permit at lisensya sa bansa ayon kay European Union o EU Ambassador to the Philippines, Luc Veron. Sa isinagawang Doing Business in the Philippines 2024 press launch sa Makati City, sinabi ni Veron na maraming mga kumpanya sa EU ang nais maghanap ng oportunidad sa Pilipinas kasabay ng pag-diversify ng kanilang negosyo at pamumuhunan. Nais niya ng mga negosyante sa EU na pag-aralan ang posibleng mga pamumuhunan sa bansa lalo na sa larangan ng renewable energy o RE, mining at mineral processing maging ng digital economy. Dagdag nito, kung makahihikayat ang bansa ng mga ganitong uri ng pamumuhunan, kinakailangan ding pagandahin ang mga polisiya at proseso ng gobyerno. Ani Veron, tinitingnan din ng mga investor mula EU ang pagtalima ng bansa sa rule of law at laban sa korupsyon, ganun din ang pagkakatanggal nito sa gray list ng Paris-based Financial Action Task Force o FATF. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Department of Trade and Industry o DTI sa Region 3 Central Luzon ang tumaas na bilang ng mga negosyong nagparehistro noong nakaraang taon. Umabot ang bilang ng mga business name o BN na nairehistro sa DTI 3 sa mahigit 128,000 noong 2023. 8.17% itong mas mataas sa mahigit 118,000 pinroseso noong 2022. Ani Emmanuel Calion, DTI Bulacan Information Officer, pinakamataas na nagrehistro ng BNS ang DTI Bulacan Office na may mahigit 39,000, kasunod ng Pampanga na may mahigit 30,000 at Nueva Ecija na may 20,000. Samantala, iniulat ng Tarlac ang mahigit 13,000 BNS, Zambales mahigit 11,000, Bataan mahigit 9,000 at Aurora mahigit 2,000. Halos 87.87% o mahigit 112,000 BNS ang pinrosesong bagong rehistrado, habang 12.13% o mahigit 15,000 ang renewals. Matatandaan, noong Agosto ng nakaraang taon, nagpatupad ang DTI ng full online BN registration process. Layunin ng naturang hakbangin na padaliin ang digital transformation ng mga micro, small at medium enterprises o MSMEs na alinsunod sa Republic Act 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.